pa rin ang tinatawag na outbreak, mosquito outbreak, ang sakit na tinatawag chikungunya sa isang probinsya sa China. At mayroong kakaibang ginawa ngayon ng China. Sila ay gumawa ng milyon-milyon na mosquito na nakalaboratory, ginawa sa laboratory yun. Papakalat. Pinapadami nila ang mga mosquito na ito at nirelease sa Guangdong kung saan naroon yung outbreak dahil ito daw yung panglaban nila sa mga lamok na chikungunya. Lamok to lamok. Kaya sabi ng isang Chinese expert na pwedeng gawing pwedeng gawing biological weapon ang mga mosquito na ito kasi napakarami. At hindi tiyak kung ang mosquito na galing sa laboratory ay talagang walang sakit yun. Pero ang pakay noon sa pag-release ay para ito yung lalaban sa mga mosquito na mayroong dalang sakit na chikungunya. Pwede ba yan mga kababayan? Na mosquito to mosquito ang maglabanan? Well, atin na pakinggan dito sa balitang ito courtesy sa atin ng China Insider Channel. Narito ang video atin panoorin. Outbreaks from a mosquito-borne virus continue to rage across China. The country's top medical bureau has labeled 6 provinces as highest-risk areas with tight safety measures for chikungunya. Some of the official countermeasures are raising eyebrows, including the release of millions of mosquitoes. China's official data already recorded over 8,000 cases, but the real number could be higher. Last week, the U.S. CDC issued a second-level travel warning on China, urging U.S. citizens to take precautions against outbreaks in southern China. Ayan, so ito mga kababayan ng mga lugar, balikan natin yung meron ng travel advisory na wag nang pumunta doon. Ito yung mga probinsya sa China na apektado ng chikungunya. Huwag din Ayan, Yunnan, Guangxi, magpapasok Guangdong, ng mga nakalagay Xinjiang, sa Fujian. container. Baka yung mga Yan yung lugar container na na alis ko lamok. yung Fujian. Kasama pala, at saka yung University ni Digong nandyan sa Fujian. Hainan. So Hainan, malapit yan sa Taiwan at Pilipinas. Yung Hainan na isla. So ito kakaiba talaga ito kasi million and million of mosquito na galing sa laboratorio ng mga scientists sa China ay nirelease nila dyan sa mga apektadong lugar dahil ang mga mosquito daw na yun yung makipaglaban sa mga mosquito na mayroong chikungunya. Paano nangyari kaya yun? May isip pa kaya? Meron pa kayang isip ang mga mosquito na galing sa laboratory na ang kanilang hahanapin ay yung mga mosquito na may chikungunya? Kakaiba din, no? Paano kaya lalabanan ng mga nasa laboratory na mosquito ang mga mosquito na may chikungunya? Sira na yata ang Wala utak. naman yatang utak ang lamok, di ba? Bakit alam nila na ang kanilang hahanapin ay lamok na may chikungunya? Lamok to lamok ang labanan eh. Ang masama nito, dahil sa sobrang dami na niyan, ay baka mag-interbreed, baka mag-breeding eh. Baka mag-breeding yung lamok na chikungunya at yung lamok na galing sa laboratory, ay baka mayroong pang isang hybrid na lalabas na lamok na mas grabe. Di ba? Yun yung mangyayari. Kasi yung lamok na may chikungunya, gawa ng nature yan eh. Yung isang lamok, gawa ng laboratory. At napakarami. Kaya delikado to sa mga container van, papasok yan eh. Tapos yung mga container van, ibibiyahe papuntang saan saang bansa. Di ba? Dapat ban na muna ngayon ang mga produkto galing China kasi baka may lamok na nakapasok sa mga container van at ang mangyari ay magkaroon din tayo dito ng chikungunya. Nakulagot tayo dito. Maninigas ang kalamnan, mananakit ang buto-buto, isang buwan na magdaranas ng masakit na katawan ang chikungunya. Pero wala pa daw namamatay pero talagang maano ka. Talagang maparalisa ang trabaho mo dahil nga ay isang buwan ka bago gagaling at walang gamot walang gamot ito na hindi katulad ng dengue na mayroong gamot. Ang chikungunya ay wala pa. Bagong virus ito. Galing sa mosquito at galing din sa China. Ay talagang factory ng sakit ng China, mga kababayan, di ba? Alright, patuloy tayo sa balita. Courtesy ng China Insider in Focus. Cases, but the real number could be higher. Last week, the U.S. CDC issued a second-level travel warning on China, urging U.S. citizens to take precautions against outbreaks in southern China. The CDC said the virus spreads through mosquito bites, and currently, no treatment is available for the patients. Recently, a state-backed university in China's Guangdong province, where outbreaks are most severe, said it's taking a special approach. The university owns the world's biggest mosquito factory. This factory produces millions of male mosquitoes every week, many of which are released back into urban areas. Ayan, so every week, millions and millions pala ang pinapalabas na mosquito. Lalong dadami ang mosquito dyan. Pandemic na naman yan. Talaga ang isip naman ng mga Chinese, no? Ibis na papatayin mo yung mga mosquito, ay pinapadami pa nila eh. Ano bang gusto nilang gawin? Papatayin nila lahat ng tao? Kasi mag-interpret yan eh. Ay kapag nag-breeding na yan, at saka yung lamok na may chikungunya, pareho lang naman mga Chinese na lamok yan. Kaya magkakilala ang mga lamok na yan kasi lahat yan galing sa China. Kung mag-interpret yun, at baka yung magawa nila hybrid na lamok na mas matindi pa yung kagat, matindi pa yung virus, di ba? Kasi lalong dinagdagan nila eh, imbis na kukunti na lang yung may chikungunya na lamok dahil nagpapausok sila. Ngayon dinagdagan na naman nila ng milyones. Every week, nire-release nila yan para daw to fight mosquito with chikungunya. Kakaiba din, no? Wala naman talagang ibang panglaban dyan kundi yung mga pinapausukan sila, ini-insecticide, di ba, ini-sprayhan, yun talaga yung panlaban. At linisin yung mga yung may mga tubig na lugar na stagnant kasi doon nangingitlog yung chikungunya mosquitoes na yan.
Alright, balik tayo sa balita. These male mosquitoes are exposed to special X-rays, making female mosquitoes infertile after mating. But how effective is this approach? Will these mosquitoes become more adaptable to multiple pathogens and carry them simultaneously? These are issues that require more detailed and careful research. Once you are able to perform gene editing on mosquitoes, it also brings another danger. Ayan, tama nga. Pwedeng magbigay ng another danger yung mga mosquito Sigurado na yan. yun. Sino kang Dahil ma-expose na naman sila sa iba't ibang pathogens. Kasi mga labanin mo yung dalawang mag-blood sucking din yun sa iba't ibang hayop, sa iba't ibang tao, yung nirelease ng mga mosquito na yan. Kasi wala namang utak yan, talagang dugo yung sisip-sipin nila. Yun kasi yung nasa ano nila, ng lamok. utak. Yun lang talagang nasa isip nila na kapag nagutom sila, dugo yung sipsipin nila. Paano kung yung masipsip nila na tao, na masipsip na dugo, ay may chikungunya din yung tao na yun. Pati yung Di lamok. ba lalong dadami ang chikungunya na lamok yan? Kaya medyo marami ang nagtaas ng kilay. Maraming nagtaas ang kilay tungkol dito sa ginawa ng China na how to fight back mosquitoes na may chikungunya, ay lalong dinagdagan nila ng milyon-milyon na lamok eh. Mangingitlog pa yun eh, yung nire-release nila ay mangingitlog din yun, lalong dadami yun, lalong dadami ang lamok sa China. At baka hindi lang chikungunya, baka madagdagan ng tinggi, Bakit di na lang nila patayin? mga kababayan. So ito, tapusin na natin ang video. Mosquitoes could be used as a biological weapon. Now, even cities in northern China, including Beijing, have detected chikungunya cases. The virus rarely causes death, but it poses serious risks to vulnerable populations like infants and the elderly. Ayan, so serious risk ang idudulot nito. Wala pang naulat na namatay nito kasi isang linggo pa ito na pandemya sa China. Dulot ng lamok na ito na tinatawag na chikungunya. Ang kakaiba lang kasi dito ay gumawa ng laboratory production ng milyon-milyon na lamok. Nire-release sa mga probinsya na apektado nitong chikungunya fever na ito, chikungunya outbreak. Kaya nakakabahala, di ba? Baka papasok sa mga container van nga yan eh. Tapos madala sa iba't ibang parte ng mundo. Sabi nga kanina ng scientist na pwedeng gawing biological weapon. Kaya kung galing China ang mga lamok, napakadelikado. At pagbukas natin ng container van sa custom, ay mag-breeding na naman yung mga lamok na yun. At syempre madaling dadami yan. Ngayon, estimate ko 1 month from now, ay baka meron ng chikungunya sa Pilipinas. Dahil nga meron tayong mga produktong galing China, napakarami. Huwag naman Di ba sana. mga kababayan, ano sa palagay nyo?